Hello mga karosas, kumusta na kayo lahat? Ito ang buhay OFW, umpisa na naman tayo sa kusina. Dito alas 9 ng umaga, umpisahan natin ng maaga kasi marami tayong gawin ngayon kasi Ramadan, ang dami nating lutuin. So ito lang muna ang una kong gawin. Magluto tayo ng karne. Ayan, hinanda ko na lahat. Saka may ribs, i-grill yan natin mamaya mga karosas. Tsaka may green na dahon tayo, yung bagel yan tawag sa Arabic. Iwan ko anong tawag dyan sa English. Mamaya pakita ko sa inyo kung anong gagawin ko dyan. Siyempre nakahanda na yung baking dish para sa karne natin. Ayan, nakalagay na yung talong kasi maglagay tayo ng talong ala lasagna. Yung talong niluto ko yan, bali half cook lang yan at saka kunting mantika. Dapat pa magprito tayo dyan, hiwain natin sa medyo manipis, as in manipis, tapos yung mantika niya kunti lang. Ayan, yung karne pala mga karosas, niluto ko yan, ginisa ko yan sa maraming onion. Pagkatapos nilagyan ko ng asin at saka black pepper, nilagyan ko ng tomato paste para naging meat sauce na siya mga karosas para sa lasagna natin na talong. Bali, dalawang tray pala yan ang ginagawa ko. Isang laki, isang maliit. Kasi pag kulang, mayroon pang isang maliit. Kasi medyo marami sila ngayon. Today, mananghalian dito. Ay, hindi. Mananghalian, maalas 6. Parang futur ang tawag din sa Arabic para sa Ramadan. Yan mga karosas. Madali lang siya gawin mga karosas kasi ang sauce niya yung kamatis na maraming kamatis tapos piniprito ko, nilagyan ko ng tubig at saka black pepper. Ayan, nilagyan natin sa ibabaw ng talong uli para matakpan yung meat sauce natin. Ganito lang mga karosas, ulit-ulit ang lulutuin ko. Paborito kasi nila ito mga karosas. At saka ako gusto ko rin ito kasi masarap siya. Lalo na paglagyan mo ng kunting sili. Pag uwi ko sa Pilipinas, ito ang negosyo ko. Lasagna na talong. Kasi mahal ang macaroni sa atin, di ba? Sorry. Mahal ang macaroni sa atin. Ang talong sa atin, mura lang. So, yan ang gawin ko ng lasagna. Lasagna talong, hindi na lasagna macaroni. Ayan ang mga karosas. So, isunod na natin ang ating tomato sauce. Ayan. Yung tomato sauce natin mga karosas, kamatis lang, at saka kunting onion, tapos may black pepper, may paprika, at saka tubig, mga 1.5 glass lang. Hindi masyado damihan ng tubig. Kailangan medyo may sauce kunti. Ayan ang mga karosas. Ganito lang siya kasimple. Lasagnang talong sa Arabic, yan ang tawag dyan is misaah. Ayan, ganyan ang mga karosas. Tapos ibigyan natin ng 30 minutes sa mahinang apoy. Medyo masama ang pakiramdam ko ngayon mga karosas, pero syempre nakakahiya naman, hindi tayo kakilos. Walang ibang magluto dito, nag-isa na lang ako dito kasi wala na yung kapatid ko, nasa labas na. Kaya ko pa naman magtrabaho. Yung ulo ko masakit lang kasi nagbago ng weather ngayon, parang nanibago na uli yung katawan ko sa weather niya, from as in malamig, medyo mainit na kunti. Ayan, ilagay na natin ang kamatis pa rin. Bali, slice tomato. Para tipid, ilagay natin. Hindi natin pagtikitin kasi sayang naman. Ako rin ang nasayangan kahit mura lang ang kamatis dito. Nagtipid pa rin ako mga karosas. Kasi sa atin, mahal ang kamatis. Kaya,
para dito ako rin ang nasayangan. Tipid din mga karosas kasi sayang naman, hindi naman yan makain lahat yung kamatis. Kung parang pang ano lang, pang decoration. Yan, may nilagay pala tayong nuts mga karosas. Para yan pang pabango at saka mas lalong makadagdag yan ng lasa. Pagkatapos pala dyan mga karosas, i-bake natin yan sa mahinang apoy within 30 to 40 minutes. Depende lang yan sa mga karosas. I-check lang natin. Masarap din yan i-ulam sa kanin, i-partner sa kanin. Lalo na pag kanin na mainit. Naku, ang sarap. Ayan na mga karosas, ready to bake na. Madali lang yan gawin. Tsaka dito na rin uli yung pinakita ko sa inyo na green. Hiniwa ko yun na as in maliit na manipis, bali chop. Ayan, black pepper. Tapos na natin nilagyan ng asin. Lagyan na natin ng chickpea flour. Yan ang hinalo ko dyan. Parang kabab, sa atin pa parang torta. Mga 1 kilo yan kamatis mga karosas. Tapos ang nilagay ko diyang spices, black pepper, nilagyan ko rin yan ng green hot pepper, kunting paprika, kunting ano pa yung nilagay ko, kunting paprika, kunting turmeric, kunting chili powder, kunting garlic powder. Yun lang mga karosas. Tapos tikman lang natin ang timpla. Kailangan lesya ang asin, hindi natin alatin. Hindi natin pwede alatin yan kasi pag maalat ang timpla, pag maluto na mas lalo siyang umalat. Kaya kailangan medyo matabang siya. At saka pagdamihan kasi nating asin, pagtikim natin na medyo maalat, parang mawala yung lasa. Kasi ang malasahan natin yung medyo maalat na. Kasi pag kunti lang asin, parang nanamis-tamis siya dahil sa kamatis at saka sa green na dahon. Ayan, halo-halo lang natin mga karosas. Tapos iprito natin yan. Marami yan mga karosas, hindi yan maluto ng isang bisis. Siguro 4 na bisis ko yan maluto. Ayan, medyo kulang pa yan mga karosas. Dagdagan lang natin. Yung tama-tama lang pagprito natin. Kasi ang pagprito natin dyan, deep fry. Tag-isang kutsara. 1 tablespoon yan bawat lagay natin, tapos i-flat natin parang torta talaga. Ayan, hanggang dito na lang tayo mga karosas. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like and share para updated kayo sa sunod na mga videos. Bye bye everyone, God bless, ingat kayo lahat, huwag mong pagutom.